وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, ikhwan, sa gabi ito, pag-uusapan natin ang kinakailangan ng lahat. Kinakailangan nito ng may alam at ng walang alam. Lalaki at babae, bata man o matanda, maging ang mga tulawul ilm ng mga ulama ay kinakailangan nilang pag-aaralan patungkol sa paksang ito. Isa natin din nila tatalakayin ang patungkol sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang patungkol sa kahulugan ng adhkar as-salah, ang mga binabasa natin ng Quran sa salah. Napakahalaga ng paksa na ito, mga kapatid ng Islam, dahil sa ang dhikr, ito ang buhay ng puso natin. Ito ang pagkain ng kaluluwa natin. Ang adhkar, ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin para magampanan natin ang pagpuli natin bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat minuto, ang bawat pagkakataon na hindi natin naalala doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ituring natin na tayo ay mga patay sa moment na yun. Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi niya sa isang hadith na naisalaysay ni Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, hadith na napagkasunduan ni Imam al-Bukhari at Muslim, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Halintulad sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng taong inaalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at ng taong hindi niya inaalala ang Allah ay katulad din siya ng taong patay at ng taong buhay. Kagaya sila ng buhay at saka ng taong patay. Kapatid sa Islam, hadith na ito nagpapaliwanag patungkol sa napakahalagang bagay na dapat buhayin ng isang tao. Dahil ang tao, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na compose tayo ng dalawang bagay. Bawat isa sa atin, meron tayong dalawang binubuhay. Unahati tayo sa dalawa. Una, ang ruh. Pangalawa, ang jasad, ang espiritu at ang pangangatawan. At kapag nanaig ang pagpapahalaga natin sa ating jasad, sa ating katawan, kumpara sa ating espiritu, anong mangyari sa atin? Hindi tayo mabubuhay ng masaya. Kung sumobra tayo sa pagpapahalaga natin sa ating mga pangangatawan, sa pagpapakain natin sa ating katawan, at nakaligtaan natin, nakalimutan natin ang ating mga kaluluwa, dito mabubuhay ang tao ng may kalungkutan, ng may kagipitan, ng may paghihirap. Subalit, kung ang pinahalagahan natin ay ang buhay ng ating mga kalooban, kung ang binigyan natin ng mahalagang pagpapahalaga ang ating kaluluwa, doon mabibigyan natin ang ating mga sarili ng tunay na kaligayahan. Kung gusto natin itong patunayan, tingnan ninyo kung ano yung kalagayan natin before ng Ramadan at saka ng during ng Ramadan. Kung tatanungin ng bawat isa sa atin, saan ang mas maligayang buhay ng Muslim? Sa buwan ng Ramadan o sa ibang buwan maliban sa Ramadan? Ano ang sagot? Siyempre sa buwan ng Ramadan. Hindi dahil sa masarap ang kinakain sa Ramadan. Tama o mali? Pero dahil sa ang bawat isa sa
mga Muslim sa buwan ng Ramadan ay mas malapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala kumpara sa ibang mga araw maliban sa buwan ng Ramadan. Subukan mo na magsala ka ng sala na nag-ikhlas ka dun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gumising ka sa madaling araw. Walang nakakaalam ng paggising mo. Nagwudu ka. Pagkatapos nagsala ka. Pagkatapos nagdua ka. Ikumpara mo yan, yung ginawa mo. Kapag ginawa mo yan sa harap ng maraming tao. Sa harap ng mga nakakakita sa iyo. Magkapareho ba ang pakiramdam mo sa una at pangalawang sitwasyon? Hindi. Ganon din, subukan mo na magbigay ng sadaka na walang nakakaalam kung hindi ikaw lang at saka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba ang sitwasyon ng dalawa. Dahil dyan, mga kapatid sa Islam, kapag ang isang tao pinahalagahan niya ang gawain ng puso niya, ang gawain ng kaluluwa niya, ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito ang tao makakaramdam siya ng ladhatul ibada. Dito mararamdaman ng tao ang ladhatul ta'a, ang tamis ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tayo inutusan na sumamba sa Kanya na wala itong kapalit na kaligayahan. Hindi tayo inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-alala sa Kanya pagkatapos wala tayong mafe-feel na tamis o wala tayong malalasak na masarap na bagay kagaya ng natitikman natin kapag nakakakain tayo ng masarap. Anong feeling ninyo kapag nakakain kayo ng masarap na pagkain, ng paborito niyong pagkain? Nasisiyahan kayo? Hindi. Sisiyahan tayo. Ganon din kapag nainom natin yung gusto nating drinks. Masaya ang pakiramdam. Ganon din, mga kapatid sa Islam. Kapag nakagawa tayo ng isang ibada, kapag napalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pararangalan niya tayo sa pamagitan ng masayang pakiramdam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa Quran al-Karim, "Man amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ibig sabihin, ang sinuman ang gumagawa ng kabutihan mula sa kalalakihan at kababaihan, samantalang siya ay mu'min, mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang gantimpala niya, ang kapalit niya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Bubuhayin namin siya ng pinakamagandang uri ng pamumuhay. Sabi ng mga ulama ng tafsir, ibig sabihin, bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng saada. Bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng happiness. Subalit, ang happiness na ito, ang kaligayahan na ito, ang hayatut tayyibah, na ipagkakalob ng Allah sa mga taong nanampalataya sa Kanya at gumawa ng mabuti, magkaiba ang mga tao, magkaiba ang ipagkakalob ng Allah sa bawat isa, depende sa iman nila, depende sa level ng kanilang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao na kapag sumamba sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, feeling nila nandun sila sa Jannah. May mga tao kapag nakagawa sila ng isang kabutihan, pakiramdam nila para silang lumilipad sa himpapawid. Kaya nga sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, binanggit ito ni Ibn al-Qayyim sa kanyang kitab na Al-Wabilus Sayyib. At ang kitab na ito, ya ikhwa, ay dapat mabasa ng bawat isa sa atin. At alhamdulillah, nag-translate nito sa iba't ibang lingwahe. Mayroon na itong translation sa English. At pwede na itong ma-download sa internet. Ang pangalan ng kitab na ito na Al-Wabilus Sayyib. Binanggit dito ni Ibn al-Qayyim ang kabutihan ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang fawaid, ang benefits na makukuha ng taong inaalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong binanggit ni Ibn al-Qayyim sa kanyang kitab? Sinabi niya, binanggit niya ang isang kasabihan ng kanyang sheikh, na si Ibn Taymiyyah rahimahullah.
Sabi niya, inna fid dunya jannah. Katotohanan, dito sa ibabaw ng mundo, matatagpuan ang paraiso. Dito sa dunya pa lang, ay meron ng jannah. Man lam yadkhulha, lam yadkhul jannat al-akhirah. Ang sino mang taong hindi niya napasukan yung jannah na yon, ay kailanman hindi niya mapapasukan ang jannah sa akhirah. Ang taong hindi niya napasukan ang jannah dito sa dunya, hindi niya rin mapapasukan kailanman ang jannah doon sa akhirah. Ganon din binanggit ni Ibn al-Qayyim, ang isa sa kasabihan ng mga salafun as-salih, masakinu ahli dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyaba ma fiha. Qila wa ma atyabu ma fiha? Qala mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa dhikruh. Ang miskin dito sa dunya, sabi ng isa sa mga salafun as-salih, ang kawawang tao dito sa dunya ay yung taong namatay na lang, tinalikuran na lang niya ang dunya, samantalang hindi niya nalasap, hindi niya na-feel, hindi niya naramdaman ang pinakamasarap na bagay dito sa dunya. At nung tinanong siya, ano bang pinakamasarap na bagay dito sa dunya? Sabi niya, mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa dhikruh. Ito ay ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kaalaman patungkol sa Kanya, ganun din ang paggunita at pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung lagi mong bukang bibig ang Allah subhanahu wa ta'ala, asahan mo. Gustuhan niya, asahan mo ang mabuting feelings. Asahan mo na mabibigyan ng lunas ang lahat ng mga kalungkutan mo. Kaya nga sinabi ni Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, isa ito sa mga ulama ng salaf, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min as-sa'ada lajaladuna 'alayha bis-suyuf. Ibig sabihin, kung alam lang, sabi ni Ibrahim ibn Adham, ng mga hari at ng mga anak ng mga king, kung ano yung nararamdaman namin na mga kasiyahan, siguro sabi niya, pinagpapalo niya nila tayo ng mga suyuf, ng espada at saka ng mga latigo, sa inggit nila sa atin. Binanggit yan ni Ibrahim ibn Adham, ni Al-Dhahabi, Imam Al-Dhahabi sa kanyang kitab na Siyar A'lamin Nubala. Ganon din, binabanggit ng ibang mga duat na isa sa dahilan kung bakit maraming mga tao, ang dati-rate, multazim sila. Ang dati-rate, matutuwid sila. Matitinong tao sila. Pagkatapos, all of the sudden, bigla na lang silang bumaliktad. Bigla na lamang nilang tinalikuran ang pagsala. Bigla na lamang nilang tinalikuran ang talabul ilm. Bigla nilang tinalikuran ang paghijab, ang pagbabasa ng Quran. Kasi bakit? Dahil hindi nila nalasap ang halawatul iman, ang taste ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min asbabil intikas wa tarki at-ta'a عدم ذوق هذه الحلاوة وهذه اللذة التي لا يمكن للعبد تركها والاستغناء عنها بعد ما ذاقها. ومن ذاق عرف ومن عرف اعترف. Sino man ang taong nalasap niya ang tamis ng iman, kailanman hindi niya na magawa pang talikuran pang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon ay nais nating baqiya bar wahid. Gantiin yung battery. Nais natin ngayon talakayin ang isa sa mahalagang pagkain, isa sa mahalagang meals na dapat nating isubo sa ating mga espiritu, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga puso. At ito ay ang patungkol sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang patungkol sa pag-alala sa dunya. Wala tayong tatalakayin dito patungkol sa negosyo, patungkol sa makamundong bagay, patungkol sa mga anumang makamundong bagay. Lahat ng tatalakayin natin sa mga gabing ito ay ang mga patungkol sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo't lalo na yung mga adhkar patungkol sa sala,
yung mga adhkar na binabanggit natin sa sala. Bakit hindi effective yung pagsala ng iba sa atin? Nagsasala, pero parang wala lang. Nagsasala, pero gumagawa ng maksiyat. Nagsasala, pero walang bunga sa kanyang pagsala. Kasi bakit? Kasi hindi niya nauunawaan yung kanyang sinasabi sa sala. Ilang beses nating sinasabi ang Allahu Akbar sa bawat time na magsala tayo. Pero alam ba natin ano ibig sabihin ng Allahu Akbar? Bakit inutusan tayong paulit-ulit natin itong sabihin? Ilan sa atin ang sinasabi natin every time tayo magsala ang Subhana Rabbiyal Azim? Subhana, ano ibig sabihin niya? Alhamdu, ano ibig sabihin niya? Kung hindi mo alam, kulang ang effect ng sala sa'yo. Ganon din, every time tayo matapos magsala, sinasabi natin ang astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Pero ano ibig sabihin ng astaghfirullah? Kaya nga, huwag tayong magtaka. Kung bakit ang iba sa atin, mabigat ang katawan niya sa pagsala. Kasi bakit? Hindi nila ini-enjoy ang pagsala. Ang iba, kung palaruin mo ng basketball, kahit hanggang fajar. Kasi bakit? Nag-i-enjoy sila mag-basketball. Ang iba, kung palaruin mo ng, ano yung usong games ngayon sa online? ML, ha? Roblox, ano pa? Ha? Pangbata yun, di ba? Kahit na hindi mo pakainin. Kasi bakit? Kasi nag-i-enjoy sila. Merong din mga tao, ya ikhwa, kung pasalahin mo sila, kung makasambayang sila, kahit pabasahin nilang suratul Baqarah, hindi sila magsawa, hindi sila mapagod. Merong tao, kahit pabasahin mo sa kanila suratul Ikhlas, paningin niya matagal. Kapag bumasa ng imam ng isang safha sa Quran, magkukomplain na siya. Ang gusto niya, kailangan express ang sala. Gusto niya mabilisan ang sala. Pero kung alam lang niya, kung ano ang meron sa sala, hindi siya magsasawa sa sala. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ginawa sa kanya na ang sala, yun ang enjoyment, yun ang happiness ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakit isang araw tumayo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsala ng qiyamul layl pagkatapos sa unang rak'a binasa niya suratul Fatiha pagkatapos suratul Baqarah. Pagkatapos binasa niyang suratul Nisa. Pagkatapos nito sinunod niyang surat Ali Imran. Ano sa palagay ninyo? Tatbik natin ito? Meron kayong tatayo? Mustahil. Sa hina ng ating iman, walang makagawa nito. Pero maniwala kayo, may mga tao, kaya nalang ikhatam ang Quran sa pamagitan ng isang rak'a lang. Bago lang, merong mga ulama ng Mauritania. Sa Madina, magqiyamul layl sila, ba'da al-isha, mag-umpisa sila after isha. Pagtakbir niya, umpisa na siyang magbasa ng Quran, suratul Baqarah hanggang suratul Nas. Matatapos siya bago mag-fajar. Saka siya magruku. Bakit hindi sila nagsasawa? Dahil sa nag-i-enjoy sila sa pagbabasa ng Quran. Nag-i-enjoy sila sa pagsala, sa pag-ibada. Bakit? Dahil nauunawaan nila kung anong binabasa nila. Nauunawaan nila ang Quranul Karim. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagkikiyamul layl hanggang sa nagka-cramps yung mga paa niya. Nung tinanong siya ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Ya Rasulullah, bakit mo ginagawa yan? Samantalang pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kasalanan mo. Sabi niya, afala akunu abdan syakura. Hindi ba dapat sa kagaya ko ya Aisha ay dapat na mapagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala? So dahil dyan, the more na nagiging malalim ang pangunawa natin sa adhkar, sa mga sinasabi natin na pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, the more din tayong hindi nagsasawa dito. The more natin itong nagiging bukang bibig natin. At bago natin banggitin, ayyuhal ikhwa, ang patungkol at kung ang pag-uusapan ay fadailul adhkar, mga benefits na makukuha sa pag-adhkar,
wala nang tatalo pa kay Ibnul Qayyim rahimahullah sa nabanggit niya sa kanyang kitab na Al-Wabilus Sayyib. Dahil sa kitab niya na ito, sinabi niya, wa fi dhikri nahwun min 100 faida. Sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, makukuha natin ang mahigit kumulang 100 benefits. Pero kung babanggitin natin lahat yung 100 na yon, siguro abutin tayo ng hanggang Fajar. Pero magbabanggit na lamang tayo ng ilan sa mga mahalagang benefits ng adhkar. Isa sa mahalagang benefit nito, annahu aysarul ibadat. Take note ninyo. Ang dhikr, ito na ang pinakasimpleng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakasimpleng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Anong gagamitin mo mag-dhikr? Kailangan mo tumakbo? Hindi. Hindi. Kailangan mo lang pagalawin ang dila mo. Ha? Movement lang ng dila mo. Pag sinabi mong subhanallah, may nawala sa iyong energy? Wala. Wala. May nabawas sa lakas mo? Wala. Wala. Pag sinabi mong alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, may nabawas sa iyo? Wala. Wala. Nakaupo ka lang. Di ka rin gumagalaw. Igalaw mo lang ang dila mo. Kaya napakasimple niyang ibada. Isa yan sa benefits ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ng adhkar. Pangalawa, anna dhikra sababun fi nuzulis sakinati war rahma. Pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa itong paraan, isa itong dahilan na magpapababa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sakina at ng rahma. Ibig sabihin ng tranquility, ng kataimtiman ng loob at ng rahma. Anong rahma? Ang habag. At kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala hinabagan niya, naawaan niya ang isa sa mga alipin niya, siya lang pinakamaswerteng tao. Ano sa pagpalagay ninyo? Ano sa palagay ninyo, ayyuhal ikhwa? Kung nakilala ng isa sa atin, na-meet natin, accidentally, si Bill Gates, ang pinakamayamang tao ngayon sa lupa. At sinabi niya sa atin, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi ba't maswerte yung tao na gano'n? Pero paano na lang kung Allah subhanahu wa ta'ala nag-offer sa iyo ng kanyang rahma? Wasi'at rahmatuhu kulla shay. Saklaw ng kanyang rahma ang lahat ng bagay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinakamahabagin, siya ang pinakamawain sa lahat. Walang lampas sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakatalo sa rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil nito? Ang dalil nito ay ang hadith na naiulat ni Imam Muslim. Afwan. Hadith na ito na isalaysay ni Al-Aghar Abi Muslim na sinabi niya, ashhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri annahuma shahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sumasaksi ako, sabi niya, na si Abu Hurairah at si Abu Sa'id al-Khudri, nasaksihan nila na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jal illa haffathum al-malaika. Walang pagkakataon na inaalala ng mga tao ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa haffathumul malaika. Ano ibig sabihin ng term na ito? Ibig sabihin, babalutin sila ng mga malaika. Palilibutan sila ng mga malaika. Wa ghashiyatuhumur rahma. Mababalot sila ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat alayhimus sakina. At bababa sa kanila ang sakina. Ang sakina, hindi yung makakatulog ka. La. Ang sakina, kapag sa jihad, yun yung makakatulog ka. Kagaya ng nangyari sa mga Ahlu Badr. Yung paggera sa Badr, sino bang tao ang kayang makatulog sa kasagsagan ng gera? Pero kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala nagparating ng sakina sa tao, doon, kahit sa kasagsagan ng kahirapan, ng crisis, hindi siya magpapanik. Pero nakikita ko sa inyo ngayon, dumarating na sa kanilang sakina, natutulog ng iba.
Pero hindi yan ang minimin natin na sakina. Ang sakina, ibig sabihin, yung binibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malawak na pangunawa sa Kanya, ng malawak na pagtalima sa Kanya. Ganon din, binibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng satisfaction sa kalooban mo. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ. At isa sa benefits nito, sinabi ng Rasulullah SAW, benefits ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, babanggitin ng Allah yung mga tao na yon na nag-aalala sa Kanya doon sa mga malaika na nandun sa Kanya. Ipagmamalaki sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagmamayabang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika. Number 3, nakabutihan ng dhikr, ayyuhal ikhwa, al-dhikru yahuttu al-dhunub wa yamhu al-khataya. Pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, binubura nito ang lahat ng kasalanan ng tao, anumang kasalanan ng tao. Sa Sahihain, Sahih Bukhari at Sahih Muslim, sinabi ng Rasulullah alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin 100 marra huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ang sino mang tao, ang sabihin niyang subhanallahi wa bihamdihi, bawat araw, sabihin mong subhanallahi wa bihamdi ng 100 beses, buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan ng tao kahit pa kasing dami ng bukal-bukal o bula-bula ng dalampasigan sa dagat. Ilang minuto ang mawala sa atin sa pagsabi mo ng subhanallah wa bihamdihi 100 times. Subukan ninyo mula ngayon. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Wallahi ya ikhwa, hindi aabot ng 2 minuto. Kung mabilis ka, siguro hindi aabot ng 1 minuto. Burado na ang kasalanan mo. Gaano man ito karami. Pero ang tanong, sino sa atin ang mini-maintain niya ito? Ang iba sa atin, siguro hindi niya makalimutan magkape sa umaga. Tama, mali? Hindi niya makalimutan kumain ng pastil sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Mamamatay ang iba. Hindi makakain ng pastil. Meron kayong alam na ganito, wala? Ang iba kung hindi makainom ng Coke isang araw, hindi mapakali. Pero ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni-encourage niya tayo. Sabihin mo lang, subhanallah wa bihamdihi, 100 beses, bawat araw, buburahin ang mga kasalanan mo, gaano man ito karami. Pang-apat, mga kapatid sa Islam, na benefits ng dhikr, anna dhikra sababun li jalbil arzaq. Isa itong paraan, isa itong dahilan na dadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang rizki mo kapag inaalala mong Allah subhanahu wa ta'ala ng marami. Sa isang hadith, sinabi ng Rasulullah alaihi wasallam, man lazima al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Ang sino mang taong regular ang kanyang pagsabi ng astaghfirullah wa atubu ilay o astaghfirullah, ang Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan siya sa lahat ng kanyang suliranin ng lunas, ng solusyon. Wa min kulli dhiqin makhraja. At sa lahat ng yung mga nagbibigay sa kanya ng kapighatian, ng kalungkutan, bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaginhawahan mula doon. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ito yung shahid natin. At bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, ng blessings na hindi niya inaasahan. Ganon din sa surah Nuh. Si Nuh alayhi salam, paano siya nagda'wa sa kanya mga kababayan? Binanggit niya sa kanila ang kabutihan, ang fadl ng istighfar. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ فَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Magpapaulan sa inyong Allah subhanahu wa ta'ala ng sunod-sunod. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ang Allah subhanahu wa ta'ala magpaparating sa inyo, bibigyan kayo ng maraming mga kayamanan at ng mga anak. Isa ito sa mga susi, sa mga hindi magkaanak, damihan ninyong pag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong feeling niya, masikip yung pamumuhay niya, damihan mong pag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din mga kapatid sa Islam,
sa mga benefits ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagre-resulta ito ng pag-alala ng Allah sa taong inaalala siya. Sinabi ng Allah sa Quran Al-Karim, "Fadhkuruni adhkurkum." Ibig sabihin, remember me, and I will remember you. Alalahanin ninyo ako, nang sa ganun ay alalahanin ko rin kayo. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah sa kitab niya ulit na Al-Wabil As-Sayyib, "Walau lam yakun fi adh-dhikri illa hadhihi wahdaha lakafa biha fadlan wa sharafa." Kung wala nang ibang faida, sabi niya, kung sabi ni Ibn Qayyim, walang ibang benefits na makukuha ang taong inaalala niyang Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ang bagay nito, ibig sabihin, once na inaalala mong Allah subhanahu wa ta'ala, nagdhikr ka sa Kanya, alalahanin ka rin niya, sapat na yun, sabi ni Ibn Qayyim. Enough na yun. Bilang kabutihan ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginin mo, sabihin mo lang, subhanallah, alalahanin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo na problema pa. Sinong mag-rescue sa'yo? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala hawak niyang lahat. Pagmamayari niyang lahat. Siya ang lumikha ng lahat. Siya ang makapangyarihan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang higit na may kakayanan. Walang anumang bagay ang hindi kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang imposible sa Kanya. Kaya kung ang Allah subhanahu wa ta'ala inalala ka niya, ikaw na ang pinakamaswerteng tao. Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kanya pinapabayaan, ikaw ang pinakamaswerteng tao. At paano ka alalahanin ng Allah? Madali lang. Alalahanin mo siya, nang sa ganun, alalahanin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith al-Qudsi, يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Kabilang din mga kapatid sa Islam sa magagandang bunga at benepisyo ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, annahu sababu ishtighal al-lisan 'an al-ghiba wan-namima wal-kadhib wal-fuhsh wal-batil. Sabi ni Ibn Qayyim, isa sa benefits ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa itong paraan o magandang paraan para hindi ka na makapagsalita pa ng masama. Isa itong paraan para hindi ka na manglibak ng iba. Hindi ka na magmarites pa. Kasi bakit? Dahil kapag ang isang tao, kailangan niya magsalita. Lahat ng tao sa loob ng 24 hours, kailangan niya magsalita. Originally, ang tao madaldal. Pero kung ang isang tao, hindi niya inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong babanggitin niya? Babanggitin niya ay pawang mga kasamaan. Kung hindi na siya abala sa pagsasalita ng kabutihan, magiging abala siya sa pagsasalita ng haram, sa pagsasalita ng mga walang kwenta, ng mga nonsense na mga bagay. Kabilang din mga kapatid sa Islam sa benefits ng adh-dhikr, anna dhikra Allah yub'idu ash-shaytana 'anil insan. At isa ito sa mga napakahalagang benefits ng dhikr. Siguro ito na ang panghuling babagitin ko sa inyo. Ang alam ko, iba sa inyo ay magsasahur pa mamaya, maghahanda pa ng ipang sahur niya. Pero, bigay niyo muna sa akin ang atensyon ninyo dahil napakahalaga ng babanggitin natin ngayon. Ang dhikr, ya ikhwa, isa ito sa mga panangga ng tao laban kay Satanas, laban sa syaitan. Kung gusto mong protected ka, kung gusto mong malayo sa iyo si Iblis, damihan mong pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, al-abdu idha ghafala an dhikrillah, jathama ala qalbihi syaitan. Ang tao, kapag nakaligtaan mo lang, hindi na alala ng Allah subhanahu wa ta'ala, aatake sa iyong syaitan. At ang mahirap pa doon, kapag nakalimutan mo ng alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Ibn Qayyim, وَبَذَرَ فِيهِ أَنْوَاعَ الْوَسَاوِسِ. Itatanim na sa iyo ng syaitan ang patungkol sa mga masasamang insights, patungkol sa mga masasamang mga talaisipan. Mag-iisip ka na ng masama, hanggang sa hantong ang tao na pati Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iisipan niya ng masama.
Pati magulang niya, pag-iisipan niya ng masama. Pati mga kasama niya, pag-iisipan niya ng masama. Pati sarili niya, pag-iisipan niya ng masama. Ito ang resulta kapag isang tao, hindi niya inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil nito, na ang syaitan, kapag ang tao inaalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, lalayo ang syaitan. Ang dalil nito sa Quran, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, min syarril waswasil khannas. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis na khannas. Anong khannas? Yung pabalik-balik siya sa tao. Labas-pasok siya sa tao. At ang tao, malayo siya sa tao. Ang syaitan, sallallahu alaihi wasallam, biglang may pumasok sa kanya. Fa'atani atin, faja'ala yahthu min at-ta'am. Nagnakaw. Biglang, may pumasok sa Baitul Mal at nagnakaw siya ng pagkain gamit niyang kanyang dalawang palad. Ganyan, kumukuha siya ng pagkain. Yun ang ibig sabihin ng faja'ala yahthu min at-ta'am. At nung mahuli siya ni Abi Hurairah radhiyallahu an, sinabi niya, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, sabi ni Abi Hurairah, i-report kita sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtaj wa alayya iyal. Sabi niya, kailangan maintindihan mo ako. Dahil sabi niya, nangangailangan ako. At may pamilya ako, sabi niya. Wali hajatun syadida. At matindi, sabi niya, ang pangangailangan ko. Qala fakhallaytu anhu. Sabi ni Abu Hurairah, kaya nung makita ko na matindi ang pangangailangan niya, pinalaya ko siya. Fa asbahtu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiru. Kinaumagahan, nung magkita si Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an at ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inunahan na siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at tinanong siya, ya Abu Hurairah, ano sabi niya ang balita, anong nangyari sa nahuli mo kagabi? Ibig sabihin, ang information nauna na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sino nagtip sa kanya? Sino nagbigay ng impormasyon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na si Abu Hurairah meron siyang nahuli kagabi? Si Jibril. Ma fa'ala asiruka al-bariha? Qala qultu ya Rasulullah, shaka hajatan shadidatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaytu sabila. Nag-complain siya, sabi niya, pamilyado siya. Sabi niya, nangangailangan siya. Sabi niya, gipit siya. Kaya sabi niya, naawa ko sa kanya at pinalaya ko siya. Sabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad kadhabak. Ang tao na yun na nahuli mo, tandaan mo Abu Hurairah, nagsinungaling siya sa iyo. Wa sayaud, fa'araftu annahu sayaud. At babalik siya sa iyo, Abu Hurairah. Sabi ni Abu Hurairah, at in-expect ko na, sabi niya, pagbabalik niya, batay sa ipinahayag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu annahu sayaud liqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayaud. Farasadtuhu. Kaya binantayan ko siya. Sa gabi na yun, si Abu Hurairah, walang ginawa kung hindi ang magbantay. Faja'a yahthu min at-ta'am. Bumalik na naman siya sa kanyang ginagawang pagnanakaw ng pagkain. Fa'akhadhuhu. Kaya hinuli ko siya ulit. Faqultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Abu Hurairah sa pangalawang pagkakataon. Ngayon sabi niya, i-report na kita sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni fa inni muhtajun wa alayya 'iyalun la a'udu farahimtuhu fakhallaytu sabila. Problema kay Abu Hurairah, nadala na naman siya ng emosyon. Nagmakaawa yung magnanakaw na yun. Sabi niya, pamilyado ako, miskin ako, wala akong may pakain sa pamilya ko. Si Abu Hurairah ay nadala ng emosyon. O minsan ganun. May mga tulab, nagdadrama sa ustads nila. Ya ustads, pwede ba maghiram ng cellphone? Pwede bang makitawag? Yung pala iba na ang tinachat. Yung pala, pupunta lang daw, sabi niya dyan sa Bobilyo, bibili ng tsinelas. Yung pala, narating niya doon na sa KCC. Meron ganun, wala?
sabi ni Abu Huraira, naawa ko sabi niya sa kanya, kaya sabi niya, pinalaya ko na naman siya. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك. Tinanong na naman siya ulit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at sabi niya, Ya Aba Huraira, kumusta yung nabihag mo kagabi? Kumusta yung dinakip mo kagabi? Qultu ya Rasulullah, shaka hajatan shadidatan wa iyalan, farahimtu, fakhallaytu sabila. Naawa na naman ako, sabi niya, Ya Rasulullah. Nadala na naman ako, sabi niya, ng pagmamakaawa niya. Sabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ama innahu qad kadhabaka wa sayaud. Tandaan mo, sabi niya, Abu Huraira, nagsisinungaling lang yung tao na yun na nahuli mo. At babalik pa rin siya sa iyo. Sabi ni Abu Huraira, farasadtuhu thalitha. Kaya binantayan ko na naman siya sa pangatlong pagkakataon. Faja'a yahthu min at-ta'am fa akhadhtuhu. Kaya nahuli ko na naman siyang nagnanakaw ng pagkain at sinabi ko sa kanya, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru 3 marrat annaka taz'umu la ta'ud thumma ta'ud. Last na ito, sabi ni Abu Huraira, nag-promise ka na hindi mo na ulitin yung ginagawa mo, pero inulit mo pa rin ulit. Qala da'ni u'allimaka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Sabi ng lalaki na yon kay Abu Huraira, sabi niya, ganito na lang. Dahil sa talagang gusto mo ako, sabi niya, i-report sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, meron ako, sabi niyang offer sa iyo. Sabi niya, ano sa palagay mo kung ituro ko na lang sa iyo ang short dua, maiksing dua, na kapag binasa mo ito, magiging beneficial ito sa iyo. Makakatulong ito sa iyo. Sabi sa kanya ni Abu Hurairah, qultu ma huwa? Sabi niya, ano yung dua na yan? Qala idha awayta ila firashik faqra ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bago ka, sabi niya, matulog sa higaan mo, basahin mo muna ang ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtima al-ayah, hanggang sa matapos mo yung aya na yun. Yun yung a'zamu ayatin fil Quran, pinaka the greatest verse sa Quran Karim. Fa innaka lan yazala alayka min Allahi hafizun wa la yaqrabannaka shaytanun hatta tusbih. Dahil kapag binasa mo ang ayatul kursi, ang Allah subhanahu wa ta'ala patuloy kanyang bibigyan ng proteksyon at kailanman hindi ka pwedeng lapitan ng shaytan. Fa khallaytu sabila. Dahil doon, nadala na naman si Abu Huraira at pinalaya na naman niya ulit. Fa-asbahtu. Kinaumagahan, sabi ni Abu Huraira, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruka al-bariha? Ya Abu Huraira, kumusta yung nahuli mo kagabi? Qultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha, fa-khallaytu sabila. Nagpanggap siya, Rasulullah, na ituro doon niya sa akin ng isang bagay na ikakabuti sa akin. Kaya sabi niya, pinalaya ko siya. Qala ma hiya? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ano sabi niya itinuro niya sa iyo? Qala li idha awayta ila firashika faqra ayat al-kursi min awwaliha hatta takhtim. Advice siya sa akin na bago daw ako matulog, ya Rasulullah, basahin ko muna ang ayatul kursi hanggang sa ito ay matapos kong basahin. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. At isa pa sa sinabi sa akin, ya Rasulullah, kapag binasa ko ang ayatul kursi, walang lalapit sa akin na shaytan hanggang paggising ko sa umaga. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك. Dito sinabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Abu Huraira, yung tao na yan, saka pa lang siya nagtapat sa iyo. Saka pa lang siya nagsalita ng matapat na pananalita sa iyo. Saka pa lang siya naging honest sa iyo sa moment na ito.
wa huwa kadhub, samantalang siya ay sinungaling. Ta'lamu man tukhatibu mundu 3 layalin ya Abu Hurairah? Alam mo ba ya Abu Hurairah kung sino ang kausap mo sa loob ng 3 araw? Qala la. Sabi ni Abu Hurairah, hindi ko alam. Sabi sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhaka shaytan. Ang kausap mo, sabi niya, ay shaytan. Ano ang faida na makuha natin sa hadith nito? Ang makuha natin dito, ya ikhwa, ang mismong kalaban natin ang nagsabi sa atin kung paano natin depensahan ang sarili natin. At ano ang advice sa atin ng ating kalaban? Si Iblis, siya ang pinakamortal na kalaban ng lahat ng tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Katotohanan, si Iblis ay siya ang mortal ninyong kalaban, kaya ituring ninyo siya na kalaban ninyo. Pero, sabi nga nila, ang pinakamagandang advice ay advice ng kalaban mo. Ha? Si Iblis nag-advise na sa atin ng pinaka-the best na panangga laban sa kanya ay ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, kung gusto natin na mapangalagaan natin ating mga sarili, laban sa kasamaan ni Iblis, wala tayong ibang dapat na gagawin kung hindi ang maging abala tayo sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw at gabi. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana tulungan niya tayo na maalala natin siya sa paraang nagugustuhan niya. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan niya tayo na masamba natin siya sa paraang nagugustuhan niya. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula an yu'inana ala dhikrihi وشكره وحسن عبادته اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا على طاعتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما علنا وما أسررنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.